5 minuto pa parating na si Vice President Sara Duterte. Nandito pa rin po kami sa harap ng International Criminal Court sa The Hague ng the Netherlands. At ang oras po dito ay alas 5:20 ng hapon. Alas 5:20 po ng hapon dito sa Netherlands. Darating po si Vice President Sara Duterte. Yan po ang update nangyayari ngayon dito sa labas po mismo ng International Court The Hague, the Netherlands. Sit down daw yung sa unahan. Ikaw? Mamaya. Hindi. Mamaya pagtapos ni VP Sara. Minsan. Para lang Magandang gabi po dyan, madaling araw na sa atin sa Pilipinas. At alas 5 po ng imedya ng hapon po ngayon dito sa The Netherlands. Sa labas po kami mismo ng ICC. At parating po si Vice President Sara Duterte. Babalik po dito. Oh, ito na nga, ito si VP Sara. Ayun si VP Sara. Duterte! 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 Guys, ayan na, sige pa sila na. Ma'am, dito tayo, ma'am. Sa likod, sa likod. Sa likod.
Nakapila na lang tayo. Kita nyo ba guys?
May palayo. May palayo. Sus Marios. Hindi lang na video. Thank you. Widescreen. Ready yan. Inununan. Inununan. Son, son. Kain na. Kain na sa tuba. Ay, sorry. Kukod na zero. Wala lang sorry ngayon. Ano? Basta makita lang si ano. Yan. They don't care. From Jeddah. Ayun lang. Works hard. Parang cheating yan. Katudwa ka may kurpan niya tag. Lubat mo siguro sa speaker. Surah.
May hangganan daw. Isang wave naman dyan. Correct. Yung mga katanungan ko. Ayun na, hindi sa lato. First of all, I'd like to thank you all, our countrymen, for your prayers and your support to the former president. You can see your love. You can empathize with everyone. Empathy about what and let us not let us not forget. Let us not forget the real news Sure ako. that is the policy. Nakakamalay. Pa-start naman dyan. That is the failure of the government to answer the demands of the people about accountability of society. The failure of the government to address the in our Do you have a message po? so, because I wanted to give it time, airtime. I wanted to give the flowers airtime because I don't know who gave this, but the people who gave this made efforts to go to a flower shop and buy flowers. So I wanted to give it airtime. Just to say thank you to those who took time to buy flowers. They know I love flowers. So We love you. Love you. As beautiful as you. Yes. Selfie. Mom, picture. Duterte! 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 Lilipat po tayong pwesto mga kaibigan. Haharap si VP Sara doon naman sa kabilang side. Sa mga Filipino community Europe. Dito naman po si VP Sara. kasi hindi naman siya makalapit kasi pataan. Ay, ano po tayo? Dapat tayo magsasalita para mag-ano. Salamat po. Ito
Hello. Hello. Ayaw niya. Meron. Meron ma'am, meron. Bisaya ka na ba? Meron po, meron. Hello, hello, hello. Yes, meron. Ang speaker ka. Andito po. Andito po. Atito! Atito! Ma'am, nandito. Ma'am, Meron. atito! Ma'am! Ma'am, nandito po ang speaker sa amin. Ayaw na, ayaw na. Meron ma'am, meron. Meron. Opo, opo. Okay na? Yes, yes. Okay. Yes. Unang-una, nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Sa inyong pagpapakita ng suporta dito. At sa ating mga kababayan na nandoon sa Pilipinas, nagpapasalamat ako sa pagpapakita nila ng galit at sentimento Galit talaga kami. sa nangyari kay President Duterte, sa nangyayari sa ating bayan. Napakahalaga yung pagpapasalamat ko sa mga dasal ninyo. Madami ang nagdadasal at malaking tulong yon ang dasal dahil nagbibigay yon ng lakas ng loob sa lahat ng pinagdadaanan ngayon ni President Duterte. Pangalawa, madami sa inyo ang hindi nagtrabaho ngayon. Lahat po kami. Sino ang galing ng France? Galing ng France? Galing ng Belgium? Qatar po! Ma'am, Ma'am, Qatar! Germany po. Galing po tayo ng Germany. Germany. Germany? Sa Qatar po! Qatar! 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 Well, Qatar. Yes. Ay, ang mga seaman. Galing na Qatar Mga po! seaman natin. Mabuhay kayo, sir. Meron pang galing Amerika. Qatar po! At kanina, meron akong nakausap na maliit na grupo dito, kaninang umaga. Sabi ko sa kanila, napakahalaga ng inyong mga trabaho, kaya huwag ninyong pabayaan. Yes, dahil alam ko breadwinners kayo lahat. Hindi ninyo gusto makipagsapalaran sa ibang bansa, maiwan ang pamilya ninyo doon sa ating bayan. Pero napakahalaga yung trabaho ninyo at yung pag-alaga ninyo sa inyong mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas. Alalahanin natin, napakahalaga yung edukasyon nila. Kailangan natin paulit-ulit na sabihin sa kanila na yun ang magpapabago sa buhay nila, ang edukasyon nila. So maraming salamat dahil it is heartwarming na kahit mawalan kayo ng trabaho, mawalan kayo ng sweldo sa isang araw, mabawasan ang inyong leave. At meron pa sa inyo ay nakapag-absent kahit wala ng leave. We love you, Bipe! Kailan po kami sila? Nandito kayo. Kailan po namin kayo kamahal? Maraming salamat. Mahal ko kayo. Kaya meron po kaming imbitasyon sa inyo, paanyaya sa inyo na tayo ay magsama-sama sa March 23. Sabi po ng mga tiga Netherlands ay Sunday po yan. At sabi ko kanina sa mga kasama nating kababayan dito, sabi ko, Friday, Saturday, maglaban na kayo dahil Sunday, magkita-kita tayo sa March 23. Apo. Ha? Dito po, sa Netherlands, hindi ko lang alam kung sa Amsterdam, sa Hague, pero dito siya sa Netherlands. So, Sa birthday! ang pagkakaalam ko, meron kasi kayong mga group leaders, iba't ibang mga organisasyon. Meron pong ginagawang meeting. Kahapon may ginawang meeting. Di bale po,
sasabihin ko sa kanila na i-post nila publicly para kahit yung hindi membro ng grupo ay alam nila kung saan sila papunta. March 23 yun. Love you, VP! We love you! Duterte! 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 At kahit umuulan ay hindi kayo umaalis. Walang problema! Ay, snow ba yan? Ulan yan. Ulan. So, gusto ko lang ulitin kasi kanina masyadong malayo yung iba. Hindi ninyo narinig kung ano yung mensahe ni Pangulong Duterte sa inyong lahat. Yes! Sabi po niya, dahil sinabi ko, madami ang nasaktan. Yes! Madami ang umiiyak. Yes! Madami ang galit. Correct! At sinabi ko, mahalaga, madami ang nag-absent. Kaya sabi ko sa kanya, ano ang gusto mo ipaabot sa kanila? Ang una niyang tanong is, nandyan sila sa labas. Sabi ko, oo, nandyan sila sa labas. Sabi niya, hindi ko man lang sila makausap at makamusta. Sabi ko, darating tayo dyan. Pero sabi ko, ibigay mo muna ngayon sa akin ang mensahe mo para sa kanila. So ang sinabi niya, unang-una, relax lang. Kalma! Relax pa kami nito. May hangganan ang lahat. Yes! There is a day of reckoning. Everyone. So, yan ang kanyang Kahit ang panahon. mensahe para sa inyong lahat. Day! Magpasigil ninyo, Day! Magpasigil ninyo, Day! Bumago po kayo na pagiging presidente. Bumago po namin kayo. Yes! Duterte! 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 Hindi na po namin bibigyan ng pagkakataon ang ibang partida. Kajut lang ngayon. Nalimot ako sa isulti mo. Okay, naalala ko na. Tinanong ko din siya. Kasi masakit sa akin na nakikita na umiyak kayo. Alam mo yon? Masakit sa akin yon. Kasi, alam nyo yon, parang hindi naman kasi dapat ginagawa sa inyo yan. Alam mo yon? Hindi dapat siyang ginagawa sa inyo yan. So, tinanong ko siya. Sabi ko, ano ba ang mensahe mo sa mga umiiyak? Kasi nasasaktan ako kapag nakikita ko na umiiyak sila. Tapos sabi niya, di umiyak ka din. So, the usual na, alam niyo na, yung sense of humor niya. So sabi niya, di umiyak ka din. Then sabi ko sa kanya, alam mo, wala akong masasolve na problema kung iiyak ako. Oo. So sabi ko, ano lang, ang kailangan ko lang ngayon ay ang mensahe mo sa kanila para hindi, mabigat sa loob, sa damdamin nila. At sinabi niya na, as a Filipino, I never surrendered my country to foreign. At sinabi niya, wala kayong masabi na meron akong Pilipino na binigay sa mga dayuhan. So yun ang mensahe niya nung tinanong ko siya kung ano ang specific mo na mensahe sa mga umiiyak. Parang hindi ata yun papatigil sa
iyak nyo. Unfortunately, yun ang mensahe niya. Yun ang sentiments niya na gusto niya daw malaman ninyo na hindi niya daw talaga. Sa lahat ng kanyang pagtatrabaho para sa ating bansa, ibinigay ang ating bansa sa mga dayuhan. Yes, ma'am. Sabi ko nga kanina dito sa interview na sinabi naman niya, tell them I am okay. I just miss Filipino food. Unfortunately, hindi ito Pilipinas na pwede ka magdala ng pagkain sa mga nasa loob ng detention. Unsang classic Coke, ma'am? Coke ni BBM ang special shoutout sa naghahawak ng ating speaker dahil hindi tayo magkakaintindihan dito kung wala si sir. So, ikan daw nasa Germany. Daghang salamat. Unsa ang pangalan sa restaurant para ma-promote? Hazel Cocina. Enzo Restaurant sa Berlin. Yes, oo. Siguro when we meet sa 23, naipangutana din ni may tanong dito about sa birthday ni President Duterte sa March 28. So siguro pag nakita-kita tayo sa 23, it will be a very casual meet and greet para sa inyong lahat. I'm sure gusto ninyo ng mga chismis. Bibigyan ko kayo ng chismis sa 23. Pero isa din sa isa din, tinuod na, no? Mga chismos talaga mga Pilipino. Chismis ka, crispy! Grabe. Grabe ka chismosa ang mga Pilipino. Nakabalo mo. Dagan sa magsilingan, mag-away tungod sa chismis. Dagan ang madala sa barangay tungod kay nag-away sa intriga. Yes, ma'am. So, humanan sana ako ang kuan, ma'am, ang birthday. So, sa 23, maybe we can discuss what you want to do sa March 28. So, to celebrate a birthday. Yes, ma'am. Question, ma'am. Ano pa pa man ka? Ma'am, pwede dito, microphone, dito, dire. Gusto ma. Sinday, yung sa'yo, Maling pa yung sa BBM. President Duterte na medyo mahina. Bakit po? Is he sick? Or pagod lang? Or parang kung hindi siya makapagsalita ng ayos po? Actually, hindi ko din alam. Kasi hindi ko nakausap ang doktor. Nakiusap ako kanina kung pwede ba umupo kami na nandyan si President Duterte, ako at yung doktor para lang mapag-usapan kung ano ang plano ng doktor. Pero hindi kasi ganun kadali doon sa loob yung mga ganun na bagay. Kaya sabi ko sa kanya, Papa, kung may nararamdaman ka, sabihin mo sa kanila. Huwag mo sabihin na okay ka lang. Kasi alam niya man si PRD, macho yung image niya, di ba? Lalaking lalaki na magtataka ka na lang na namatay na kasi hindi nagpapatyaga. Nadiretso na lang nag-stage for cancer dahil simula nung pananganak siya hanggang nagkasakit siya, hindi siya nagpa-check up. So, sabi ko sa kanya, huwag mo itago. Kung may nararamdaman ka, sabihin mo sa doktor.
At tinanong ko naman, ma'am, sabi ko, 24 hours ba ang doktor ninyo? Sabi naman sa akin, nung security, 24 hours daw yung doktor nila. At syempre, yung healthcare personnel ay 24 hours din. VP, may question ako, VP. Yes, ma'am. Ma'am, ang akin lang, kasi ba, ang fear ko, do we still have a country by 2028? Wala na! Because, Mindanao country! Yes, a country! Country, Wakanda forever! the way that President Sara! we are going right now, hindi ko alam, palubog ng yung Pilipinas. VP! Kaya, alam mo yun, VP, luwas namin! pero alam nyo, magtiwala lang kayo sa Diyos. At sa'yo. Dahil, makikita nyo na lahat ng bagay ay merong purpose. Hindi nyo kaagad siya nakikita. Hindi nyo kaagad siya nakikita the moment na nangyayari siya. Pero kapag nangyari na yung bagay o yung purpose para sa ginawa sa iyo ng tadhana o ng Diyos, ay maiintindihan mo na kung ano yung plano niya. Bigyan ko kayo ng example ng ganito, na sinasabi kong everything has Everything happens for a reason. Last year, nabalitaan niyo yung nagbiyahe ako ng Munich, di ba? Yung binanatan nila ako ng binanatan, dahil nagbiyahe ako papuntang Munich. Ang anak ko, nagsabi siya sa akin, Mama, gusto ko manood ng Taylor Swift concert. Di ba pila yung pagbibili ng ticket sa online? So sabi ko sa kanya, mag-strategize ka. Sabi ko, doon ka pumila sa tingin mo, kukunti lang ang pipila. So ibig sabihin, sabi ko, Singapore. Siyempre lahat ng nasa Asia, pipila doon sa Singapore. So sabi ko sa kanya, sa tingin ko, konti lang ang pipila sa Munich. So sabi ko sa kanya, Pakibaba sa di na kakita ni mo, ma'am. Mo kagwapa. Di ka kita. Ma'am, kini daw, ma'am. Sayang kayo. Di ka kita. Yan! Nakita mo na tulo ako si Ponsa. Wala. Malamig! Sobrang lamig. Sabog na ang lugaran. VP Skincare Review. May jet lag pa yan. Partida. Pag-usapan muna natin ang Diyos at yung mga plano niya sa buhay natin. So sabi ko sa kanya, sa Munich ka pumila. So pumila ang anak ko sa Munich. And true enough, nanalo siya sa ticket, sa pila. So nabigyan siya ng ticket. At yun ang time na nag-apply kami ng Schengen visa. So, nabigyan ako ng Schengen visa na valid until ngayon. That is the reason na mag-isa ako dito ngayon dahil lahat sila walang Schengen visa. Ako lang ang nagkaroon ako lang ang may Schengen visa. Kaya ako na nakapasok. So, yung sunstick ng Nature Republic, Korea brand. So, yan yung unang ilalagay. Nature Republic na sunstick. Pagkatapos, ang susunod na nilalagay ko is yung natural tan
ng Revlon. Face powder. So yan yung nilalagay ko. Tapos, ang ginamit ko na eyeshadow, Nature Republic din. Ito talaga ay rason kung bakit kayo nag-absent. Skincare. Tapos, ang kilay ay espresso, color ng... No, nakalimutan ko kung anong brand siya. Sorry. Coke! PP! Coke ang brand! Ay Nars. Ang blush on. Oo, nakalimutan ko yung color niya. Tapos ang lipstick ay Estee Lauder. Ikaw na, wapo mo kayo mong makeup, ma'am. Gusto ka mag-share? Beauty of the soul. Wala na, yaga-yaga na rin. May question po. Wala niya gi-request, sir. Wala niya gi-request ang mosquito net, no? Mosquitero. Wala niya gi-request. Nag-request siya og katong iyahang mga sanina because naana siya is very sensitive skin. Murag eczema, ingana. Oo. So, na siya yung mga sanina nga humok yun kaayo. Motong nag-request siya kung pwede daw siya i-allow ato yung mga humok na sanina. Tapos, ang utanan ko, he was in a suit, diba? Gwapo yung suit, no? Ano ko, sila naghatag ana sa imuha? Kuya, wag ba? Yan, siya kung sila naghatag ana sa ilang kong isukdan. VP, laming question. Yes, sir. Unsay mo Yes, ma'am. masulti nga gitraidor ta ni Marcos? Ni Bongbong Marcos. Pero namin sakit sa una, ma'am. Giboto na mo siya. Pero iyaming gitraidor. Wala ito man ang iyang mga saad. Gibudol na iya, tanan. Ang pinakamaayo siguro, ang pinakamabuti na gawin natin is moving forward. Hindi naman nakabalik. Hindi na tayo pwedeng bumalik at bawiin yung boto natin. Pero moving forward, ano yung pwede natin gawin? Lagi kong sinasabi, unang-una, huwag ibenta ang boto. Sabihan nyo lahat ng mga kababayan ninyo sa Pilipinas, huwag nyo ipagpalit ang boto nyo for 3,000 pesos, 5,000 pesos. Pangalawa, exactly your question, ano ba ang nasabi noong politiko na tinupad niya o hindi niya tinupad? Kaya dapat tingnan natin ang kandidato, di ba? May chance tayo ngayon sa darating na eleksyon sa 2025. May chance tayo na tumingin at sabihin, ano ba, babalik-balik na lang ito sa opisina. Ano ba ang kanyang pangako noon? At ano ba ang mga napako? Bagay pa ba siya? Dapat pa ba siyang ibalik sa pwesto? Kaya, yan ang kailangan natin gawin. At pangatlo, ang kailangan natin gawin ay, at sinasabi ko, wala sino man sa buong mundo ang makakakontra nito sa akin. Hindi dahil galing sa sikat na pamilya, hindi dahil galing sa politiko na pamilya, ay automatic na ang boto natin. Tingnan din natin kung ano ba ang kapasidad at abilidad ng kandidato. Hindi dahil anak ni Rodrigo Duterte yan ay automatic ang boto. Tingnan niyo din ako, ano ba ang magagawa niya bago ninyo ibigay ang boto ninyo. That is the way to end political dynasties. Yes! Follow-up question. Ang kailangan natin gawin moving forward. Gusto ko man na gumawa tayo ng time machine.
Kani ha, tinuod lang. Nagnauna din ko ani pirmi sa ako ang kahintang. Iniisip ko talaga lagi yung pinagdadaanan ko. Naisip ko, kung babalik ako, at hindi ako tumakbo president, tumakbo akong mayor. Ganun din, mananalo yung pink, yung yellow. Kunwari lang, nanalo yung pink at yellow. Hahabulin pa rin nila si President Duterte. And mayor lang ako nun. So, ibig sabihin, wala akong office na pwedeng panghawakan. Dahil napakadali sa kanila, kung nakikita ninyo, ilan na ang mga mayors ngayon, nakalaban nila, na sinususpend nila, tinatanggal nila sa pwesto. Kinsay taga Cebu din eh. Inyong mayor, Cebu lang, Cebu. tanggal nila. Cebu, Cebu. Cebu sa Cebu, Cebu. Kung babalik ako, ganun din. Nanalo ang yellow, nanalo ang pink, mayor ako. Tumakbo ako, naging vice president ako. At hinabol nila si President Duterte. Pero, vice president ako. Yan ang malaki nilang problema ngayon. Dahil kailangan nila ako alisin sa pwesto para magawa nila ang kagustuhan nila na wag na bumaba sa pwesto. So yun ay yan ang ating kailangan gawin moving forward. Yes sir, question. Ano ang purpose? Malagi siya sir. Meron pa ibot. Purpose na nangyari ito sa buhay niya. Well, yan ang hindi ko pa, I have not reflected on it yet. It is his life. So I think he should be the one to sit down and think what is my takeaway on what happened and how can I move forward and learn from this experience. Miss Universe yun nasagot mo. Follow-up question, please. I think I would always say that I am a very resilient person. In fact, ang pinakauna na sinabi ng kasama ko sa akin, hindi ba kita nakita mo niya? So, ang lagi kong, from the time na nasa Hong Kong kami, hanggang nangyari yung kidnapping sa Manila, hanggang sinundan ko si President Duterte dito sa Hague, I was always giving solutions to the problems that came up along the way. So it made me more resilient, and I think it's preparing me for something bigger than what is happening right now. Alvin, pangutan abi pahangyo siya ba siya na akong presidente sa tingin. Pangutan karon na. Tingnan mo, nagiging na. Ano sino ko? Yes sir, I have been always respectful of the right of a person to freedom of speech and expression. When I was mayor, I never suppressed the Makabayan Black sa kanilang mga gusto sabihin sa aming mga daan. So, if you can check what happened in Davao City when I was mayor. Ako ang number one kontra sa kanila, but I never suppressed their right to freedom of speech and expression. I do not agree with them, but that is their right. Kasi lagi naman natin sinasabi, di ba, na you cannot control what they will say about you, but you can control how you react to what they say about you. Mana? Iligan City! Iligan City! Yay! Iligan City! Okay, sige. Mag-attendance
Okay. Bicol! Zamboanga del Sur! Robin! Pagadian! Senator! Pagadian! Rojas! Mga taga... Hindi ko po sumsulti, Tacloban, Leyte. Southern Leyte, Southern Leyte. Southern. Taga... Cagayan de Oro. Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Taga Zapata. Jensen. Jensen! Makabite pa daw! Caraga! Mindanao. Mabuhay ang Pilipinas. Wakanda forever! Ito daw. Oo. Kung makamaliit siya, no, ng mga Bisaya. Yes! Oo. Oo. Pag makato ng Mindanao sa lina, nakagawas na kuwit. Hala! VP! VP! Masuka! VP! VP! Glove. VP! Gitugnaw ka? Gitugnaw ka! Ibang kamot, gitugnaw! Gloves! Gloves! Salamat. Thank you. Okay. So, yes. Ulitin ko ang aming mga pagpapasalamat. Kadyot lang ha. Kadyot lang. Kanang, pwede ba na kibalo ko, tagan sa inyo ang, alam ko na marami sa inyo ang nag-effort na pumunta dito. Alam ko na gusto ninyo na mag-picturean tayo. Pwede ba na ayusin lang natin para mabilis tayo, para hindi tayo magkagulo. Anyway, kahit nasa dulo ka ng pila or nasa unahan ka ng pila, absent ka naman na. Kung matagalan o mas mabilis ang picturean natin, dahil nandito naman na kayo, nag-absent na kayo. Okay, ulitin ko ang aking pagpapasalamat sa inyong lahat. Pero napakahalaga na suportahan, mas mahalaga na suportahan natin ang ating bayan, ang kanyang kapayapaan at ang iyang kalambuan. Yes. Sa Tagalog. Kapayapaan ang kaunlaran. Maraming salamat mga kababayan ko. Ako naman, lobot ako. Hindi na kay Kuya ano, kay Kuya Ricky. Rich. Si Reggie yun, si Reggie. Ano yung si Kato? Nakatay lang! Wala lang malilit! Sundon ng tika. Dayan, pero nakasali ka na? Oo. Ilan sa'yo? At 15% baka mamatay. Sige.
Alam mo na. Thank you, Kuya. Well, no problem, no problem. Ha? Kita mo? Bakit? Oh, hindi alis yun. Nagtulong mo. Ayan po ang pangyayari dito sa labas pa rin po ng ICC, no? Alas 6 ng gabi dito po sa The Hague, the Netherlands. So tapos na po ang pananalita ni VP Sara at puputulin ko na po ang aking live stream at picture taking daw po muna kami dito para makapagpakuha ng picture sa ating Vice Presidente.